Okay, welcome back. This time, i-cover naman natin yung trading. So, start muna tayo sa single trading muna para ma-appreciate natin yung multi-trading na ni Python. Para ma-demonstrate natin, gumawa lang tayo ng basic function process. Kaya meron tayong pinaprocess na website or record. Hindi papasahan lang natin ang quantity. And then, para mag-simulate tayo ng processing time, i-sleep lang tayo. And yung sleep, depende rin sa natin ang quantity. Now, i-measure din natin kung gaano katagal yung total. Kami tayong pinasa. So, para ma-measure lang natin yan, natin dito started. I-mark na natin anong oras tayo nag-start. And then, mag-simulate lang tayo. So, para madali, ang gagawin lang natin, yung name at yung quantity, pareho na lang. Now, remember, yung delay natin is depende sa quantity. Yung basic demo natin ng single thread. So dito, kinapture lang natin gaano katagal after mag-process siya ng tatlong items. Para natin yan, kita natin yung processing dito. Ang total time natin, 6 seconds. Kasi tatlong item yan, isa 1, 2, and then 3 seconds. So, ang total niyan, 6 seconds. Okay. So, ngayon, i-convert natin to sa multi-threading. Copy natin lang. Paste ko lang dito sa bagong file. Una natin gagawin, import natin yung threading module ni Python. Now, pag nag-click ka ng multi-threading, kailangan mong antayin matapos yung thread na yan. Kasi magdedire-diretso yan ng execution pag hindi mo inantay. Pero sisimulan natin ngayon na wala mo ng waiting. Ito yung single threaded call. Komenta natin yan. Yan, para gumawa ka ng multi-thread or mag-run ng function sa ibang thread, i-instantiate mo tong thread na class, i-specify mo yung target, ito yung function name. Ayan yung process. And then, yung arguments niya, yun yung pinapasa mo sa function, which is yung name at quantity. So, papasa lang natin yung dalawang x. And then, i-start lang natin yung thread. So again,
Papakita ko muna sa inyo ano mangyayari kapag hindi kayo nag-antay. Nakita nyo, lumabas agad itong elapse kahit na hindi pa sila tapos. Nasa ibang thread na yan. Kaya as soon as matawag sila rito, pumupunta na yung execution dito sa baba. So para mas malinaw, ganito gawin natin. Talagyan natin ng begin at end para mas malinaw yung output. Yan. So nakita nyo, natapos agad ito, lumabas itong ended tsaka elapse. So paano natin aantayin yung thread? Isa lang yung thread, antayin mo lang itong isang task. Ganito lang yan. Meron siyang join. Gagawin lang yan, antayin niyang matapos yung thread matapos. Pero since marami tayong thread, gagawa tayo ng list. So, isa-isa nating i-add sa list yung mga tasks na kinrate natin. And then dito, naantay natin sila. So, ganyan ang magiging itsura ng code natin. Meron tayong empty list. Kada thread na i-create natin, i-append natin sa list, and then antayin natin lahat. Ano ulit natin? Yan. So, napapansin nyo, mas mabilis ito kasi in total time niya 3, hindi na 6. Meaning, kung ano yung pinakamatagal, yun lang yung total time niya. Now, yung trading ni Python, hindi siya katulad ng trading ng ibang PL. Yung trading niya kasi restricted ng GIL or yung Global Interpreter Lock na hindi natin i-discuss ngayon. Pero ang gawin yung guide sa Python, kapag I/O, like network, may dina-download ka or may inaantay ka lang, gamit ka ng trading. Pero pag ang code mo mostly CPU, mga calculations, mas maganda ron single thread or gumamit ka ng multiprocessing.